mainit po ang ating panahon ay nandito pa rin po tayo. Tunay nga po na mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Amen po? Amen. Amen. Kaya sa oras po na ito, patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon, sa presensya po ng ating Panginoon. Atin po siyang alayan ng ating awitin. Patuloy po natin naisip na gawin po ng Panginoon na isang banal na tahanan ng ating mga buhay. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Diyos naming dakila sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa
Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay tinipon mo sa iyong bahay panapaan, Panginoon, upang purihin ka, tagilahin ka, itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Bigyan mo po kami ng pangunawa upang sa ganon ay tunay nga po maunawaan namin ang iyong mga salita na maririnig namin, Panginoon, at sa ganon ay may sa buhay namin, Panginoon, ang mga salita na maririnig namin. At patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Kami ay humihingi ng kapatawaran. Ganon din, Panginoon, ang iyong gagamitin na magbahagi ng iyong mga salita. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng karunungan, Panginoon. Salamat, Panginoon, at bigyan mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng gawain ito. Naway, Panginoon, ikaw lamang ang siyang itaas, mapuri, madakilang, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Yahweh, ako yung buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay lulipot at gagana. Pupurihin kita doon, pupurihin ang iyong ano. Dahilan ng pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay lumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinutulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mo, narinig ng mga hari. Pupurihan ka ng lahat at ika'y ipagpupuri. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin. At ang kadakilaan mo ay kanilang sasambit. Kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililingot ang aba at mahihirap. Kung may kita niya ang angkop at ang pagsikat. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag ang iyong piling. Haandang harapin mo mapagsubok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas ng iyong takot. O Diyos, mga pangako mo'y inutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y ipupupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganda. Tingnan, malayaw.
Magandang hapon po sa ating lahat. Tunay nga na ang saya ay hindi nakadepende sa mga nangyayari sa ating paligid. Bagkus ang tunay na kasiyahan ay nanggagaling o nagmumula mismo sa ating Panginoon. Kaya ngayong hapon po, sabay-sabay nating ideklara na araw-araw ay may dahilan para magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Let us continue to worship our Lord. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at inaanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo para sa patuloy na pag-awit para sa ating Panginoon. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan
bawat isa sa amin, Lord God. Even your promises, Lord, hindi yun nagbabago, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Tunay nga, Lord God, na Ikaw ang Lord of Lords and King of Kings, Ama. Lord, maraming salamat po dahil patuloy mo mong ginagamit ang bawat isa sa amin, Lord. And Lord, sa mga awiting iyon, we pray, O Lord, na nakarating po sa iyong trono, Ama. Maraming salamat, O Lord. Ito lang pong aming samot at aming sa pangalan ng Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po ay welcome po natin ang bawat isa. Love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, announcement po, ang ating General Youth Fellowship ay sa Friday, 3 p.m. August 21. So, holiday po yun. Sa RM po, Reina Mercedes. So, ngayon po ay pakinggan po muli natin ang isang awitin bago po ang mensahe. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapanglayan. Kadakilaan mo'y di mapapanglayan. Kadakilaan mo'y di mapapanglayan. Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. Tunay nga po na ang bawat oras na inilalaan natin para sa ating Panginoon ay hindi kawalan o hindi kasayangan. Ngunit, ang bawat oras na inilalaan natin maglalo na kapag ganitong mga gawain ay tunay nga na very fruitful o mabunga, hindi lamang para sa ating na mananampalataya, kundi ito ay oras na kung saan naluluwalhati natin ang Panginoon. At alam niyo po, habang tayo ay umaawit, ang isang na-realize ko kanina is that ito yung buhay na may kabuluhan. Amen. Kung para sa iba, ang ganitong buhay ay kamangmangan o sa iba tingin sa atin ay medyo igay-ipabati ito wala. Igatagal na mo na. Ngayon, tayafutam. Kung sa mata ng Panginoon, itong ginagawa po natin ay disenyo ng Diyos para sa kanyang mga anak. Amen. Disenyo ng Yahoo. Hindi ito aksidente na ganito ang ginagawa, ganito ang pattern. Hindi aksidente na ikaw at ako ay narito sa lugar na ito, dinala ng Diyos upang purihin at sampahin siya. Sapagkat ito ang buhay. Wala na pong iba. Kaya kung doon kapag ay patuloy ito mas mapiyataw kikito niya. Tabedo, panahon ko nito. Kung meron pang mas magandang buhay dito ay sabihin nyo at yun na lang ang tatahakin ko. Ngunit sabi ng Biblia, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, nung siya ay iniwan ng libo-libong mga tao pagkatapos nilang na-experience yung miracle o yung pagpapala ng Diyos sa kanila. Di ba? Nagpakain si Jesus ng 5,000. At dahil doon, hinanap-hanap siya ng mga tao. At si Jesus pumunta sa kabilang ibayo. Sumunod pa rin yung mga tao. At nung nakita na si Jesus doon sa kabilang ibayo, Guro, kailan pa kayo dito? Kailan pa kayo dito? Sabi ng mga tao sa kanya. Dinaretso sila ni Jesus. Hinahanap niyo ko hindi dahil nakakita niyo yung mga senyales, kundi hinahanap niyo ko dahil kayo'y nakakain at kayo'y nabusog. At pagkatapos nun, nagturo si Jesus ng mga katuruan na para bang hindi maunawaan ng basta-basta lamang. Mga katuruan at katotohanan na patungkol sa Kanya. At alam niyo nangyari. Siguro ilang beses na narinig niyo yung mga preaching about dito. Iniwan si Jesus ng libo-libong mga tao. Ang natira ilan? 12. Tapos hinarap sila ng Panginoon. Sigaw mo na. Ganto kayo manaw. Tao ba iba na ito? Hindi rin pa kayo aalis. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung aalis kami, saan kami pupunta? Basahin na. Saan ba yun? Sa John chapter 1 yan. Basahin natin.
John chapter 6. Sa verse 68. Ang sabi niya, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay sa bawat na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. In short, ang sabi ni Pedro, Lord, no manaw kami tani ko, ang yami, awang nga na tumas mapyataw. Mega ko kasi ko, katani ko, o si ko mismo, iubogog to ang iyawa, tupat to, at inango to adeka na nanay. Wala nang iba. Kaya nga, habang nagdadrive ako kanina, sabi ko kay Mrs. Grabe, ano? Dito na kami, kanina pababa na kami. Na-realize ko, grabe, ilang years na sila, Pastor No, dito hindi sila nagkasama, tayo hindi man tayo every week, pero grabe, nakakapagod. Pero na-realize ko, pina-realize sa akin ng Panginoon na ito ang buhay. Amen. Namubigabi ko mo no, medyo wala na. Pamanag ka na. I-remind nga niya, wagi, yung pagtulay. Yung ipagtulay. So, hindi po yan yung message. Yun ay kunting exhortation lang. Kasi, ako ay nag-bless sapagkat sa dinabi-dami ng tao sa mundong ito, ilan tayo sa pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos. At may mga tao pang pinili at tatawain pa ng Diyos sa lugar na ito upang ang kanyang mga anak ay makumpleto. Amen. So, kung meron po tayong Biblia, pwede po ba natin buksan sa 1 Peter, sa unang Pedro, chapter 1, verses 13 hanggang 21. Pwede po ba tayong tumayo? Sabi niya po dito, verse 13. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 21. Ito po ang kanyang sinasabi. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesus Kristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang pinagtubos sa inyo ng sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos namin na dakila sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na inilaan mo po para sa amin upang kaming muli ay matuto sa iyong mga salita. Kaming muli ay
mapuno, Panginoon, at mapaalalahanan sa aming buhay Kristiyano. Ngunit inaamin po namin, Lord, na kami po ay mahina at wala pong lubos na kakayahan na unawain ang lahat ng bagay. Kaya po, dalangin namin sa tulong, Lord, ng banal na Espiritu, na siya mismo ang magbigay ng karunungan sa amin at siya nawa, Lord God, ang mamusap sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na samahan niyo po kami sa bawat pagkakataon na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo umupo. So, malamang marami na po sa atin o ilang beses na narinig niyo na po ang mensahe patungkol sa pamumuhay ng banal. Kami matolay to animate banal sa iba na masanto. Pati yung popot ang mabalito masanto. Hindi ko lang po yan. So, ilang beses na po siguro na marami sa atin ay nakaginig na ng mensahe patungkol dito. Ngunit, ito po ay pinahintulot po ng Diyos upang tayong muli ay mapaalalahanan. So kung ano ba dapat ang buhay natin at bakit mahalaga nata mawag o nata kuruga importante matolay tumasanto. Tao ba na iyapo. So ang mensahe po natin ngayong hapon na ito ay ang relentlessly pursuing holiness. Sa Tagalog ay walang tigil na pamumuhay sa kabanalan. So pag sinabi po nating pursuit o yung dagdagan mo, tama ba yun? O yung hinahanap mo, hinahabol mo, ang ibig sabihin po nun ay sa English to follow, chase, hanapin, sundin, or actively strive to attain. Sa Tagalog ay aktibo kang ginagawa ang lahat ng bagay para maabot mo yung nais mong patunguhan. At ngayong hapon, ang nais nating patunguhan ay pagiging banal. Amen? Pagiging banal. So, importante po na laging mapaalalahanan ng Iglesia ng Panginoon. Bakit? Kasi po sa panahon po natin ngayon, samot-saring mga katuruan ang inihahayag sa Iglesia. Ngunit, marami sa mga ito, usually, ay bumabagsak sa isang bagay lamang. Ay bumabagsak sa kung ano ang makapagbibigay ng kasayahan sa atin. Ang buhay po natin hindi po patungkol sa atin. Tama po ba? Hindi lamang ang buhay Kristiyano ay hindi patungkol sa kasiyahan natin. Ang buhay Kristiyano ay hindi patungkol sa atin. Hindi nakasentro sa atin. Ngunit ang isang realidad, nakakalungkot pong nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar, na may mga pastors, even mga Kristiyano, na kung sila ay mapapakikinggan mo, ang laging maririnig mo sa kanila, talaga, ako blessing na yafu. I-bless na yafu. Iway ka na gandong to, imanyakan, i-bendisyong na yafu. Ano? Kaya, marami at nakakalungkot ng totoo. Kasi, imbes na yung pagnanais o yung iikaya na yafu, dapat mukhang ipatuloy tang, nagtumanga na. Irason nga na lamang na tao may tantay yafu, may gabutan blessings. Ngayon, ang pinakamahalaga po dapat bilang mga anak ng Diyos ay ano po, mamuhay ng banal sa harapan ng Diyos. Amen. Mamuhay ng banal sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, sabi ni Leonard Ravenhill, isa po siyang theologian, pastor, sabi niya, the tragedy of today is that the church is pursuing happiness, not holiness. Ang trahedya sa panahon ngayon ay ang iglesia ay mas hinahabol ang kasiyahan o kagalakan kaysa ang kabanalan. Na kapag dumating sa punto na hindi nasunod yung kanyang expectation, kapag hindi nasagot yung kanyang panalangin o kanyang hiling, ayaw niya nang magpatuloy sa buhay pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, ano ba dapat ang itsura
ng isang totoong Kristiyano? I mean, hindi yung physical hindi yung physical na aspeto. Ano ba dapat ang buhay ng isang totoong Kristiyano? At bilang isang totoong Kristiyano, ano ba dapat yung hinahanap natin sa buhay natin? Ano ba dapat yung ninanais natin? Ano ba dapat ikaragatang tapatunay tang bilang tandem to kurugto Kristiyano? So, ang totoong Kristyanismo po ay walang iba kundi patuloy na nagiging dapat kamuka ng Yahweh. Kasi po ang ibig sabihin po ng pagiging banal ay ganito: ikaw ay maihiwalay, separated, consecrated, set apart for a specific and dedicated purpose. So, ang totoong Kristiyano dapat, ang kanyang pinakanananais ay patuloy na maging kamukha ng Panginoon. Ano po bang sabi ng binasa natin? Basahin ko pong mali. Verse 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Yan ang nais ng Diyos po para sa atin. Yan po ang dapat bilang isang totoong Kristiyano ninanais natin sa ating buhay. Amen. Magpakabanal. Simply means tayo ay mamuhay ng hiwalay sa pamumuhay ng mundong ito. Kasi pinili tayo ng Diyos. At ang Diyos na pumili sa atin ay banal. Amen. Masanto iyafutan. So, ang sabi ni Charles Spurgeon, hindi ka magiging masaya sa buhay na ito. Hindi ka makakatagpo ng kapahingahan at hindi ka magiging spiritually healthy kung ikaw ay Kristiyano hanggat tayo ay nagiging banal sa harapan ng Diyos. So, ang pagiging banal, kapatid, dapat po nating maunawaan. Hindi ito choice to choose. O nayari kita na, pwede, kaya ko maging masanto, pero okay lang mabatuagi. Pwede ba yun? Ganun ba dapat? Hindi po. Magbalik to masanto, yaw ay mando na yafu. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, mando na yafu. No mando na yafu, kung ito po'y utos ng Diyos, ano pong dapat natin gawin bilang anak ng Diyos? Sundin o sawayin? Sundin natin. So, mahirap ba? Pastor, dahil higa, manaya ito. So, mauunawan po natin habang tayo po ay nagpapatuloy. So, para maunawaan natin, may tatlong bagay po. May tatlong bagay po na itinuturo ang Biblia patungkol sa kabanalan. Una, positional holiness. O pag sinabing positional holiness, ito yung tinatawag na justification. Na kung saan sinasabi ng Biblia, sa lahat ng sumampalataya sa Panginoon, tayo ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Romans chapter 5 verse 1. Basahin po natin. Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, may gafut na pamagugtang, tayo ay napawalang sala na. At sa harapan ng Diyos, kapag humarap tayo sa Panginoon, tayo ay pinatawad na ng Panginoong Diyos. So, ang ating posisyon sa harapan ng Diyos, we are holy. Pag humarap tayo sa Panginoon, hindi niya tayo hahatulan upang itapon sa impyerno, kundi tatanggapin natin kung ano yung narapat sa atin para doon sa langit. Yan po yung positional holiness. So, pangalawa, progressive holiness o practical sanctification. Ang progressive holiness, ito po yung nangyayari sa atin ngayon.
kasalukuyang nangyayari sa buhay natin. Sanctification. So, ito po ay kasalukuyan at lifelong process. Proseso panghabang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. So, basahin ko lang. Lifelong process of becoming more like Christ and actively separating yourself from sin with the help of the Holy Spirit. Babasa po natin yan sa 2 Corinthians 7, chapter 7, verse 1. Basahin ko lang po. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa ating ang mga bagay na ito, alisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So, ito po yung kasalukuyan. At dito po tayo magpo-focus mamaya. Kasi, nandito pa tayo sa mundo. Amen. Nabubuhay pa tayo. Amen. Yung last part po ng holiness, perfect holiness. Ito na po yung tinatawag na glorification. Na kung saan, ang ibig sabihin ng perfect holiness ay ikaw ay completely separated from sin. Ibig sabihin, wala nang kasalanan sa iyo. Eh, ang tanong, sino bang hindi nagkakasala sa atin? Taas ang kamay. No. Nagkakasala pa rin tayo, kahit tayo Kristiyano na. Ano? So, ang perfect holiness o glorification, ito po ay mangyayari sa hinaharap o mangyayari pag tayo ay inuwi na ng Diyos doon sa saan? Sa langit. So, perfect holiness. Ang focus po natin ngayong hapon ay doon sa progressive holiness o yung sa kasalukuyan sa ating pamumuhay. So, sino ba ang pwedeng magkaroon o mamuhay ng banal? Sa Ephesians chapter 1 verse 4. Sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 4. Bago pa ikain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sulit. Dikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Lahat po ng pinili ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos, we can pursue holiness. May kakayahan tayong mamuhay ng may kabanalan sapagkat unang-una na sa ating ng banal na Espiritu. Ang taong hindi naligtas, ang taong hindi anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, wala sa kanya ang banal na Espiritu. Diba ang sabi ng Biblia sa atin, kung tayo nga ay anak ng Diyos, nasa atin ang banal na Espiritu. Amen. Ano, bakit? Bakit ibinigay ang banal na Espiritu sa atin? Bilang tanda na tayo ay Kanya. At sa pamamagitan lamang ng tulong ng banal na Espiritu, tayo po ay makakapamuhay ng banal sa harapan ng Diyos. So, ang tanong po sa atin, no? Papaano ba tayo bilang masunuring anak ng Diyos? Papaano ba tayo makakapamuhay ng banal sa harapan ng Panginoon? Patuloy na makakapamuhay ng banal sa harapan ng Diyos. Number 1, do not be conformed to the passions of our former ignorance. Sa Tagalog, huwag na tayong umayon sa dating pamumuhay natin nung hindi pa natin alam ang katotohanan. Basahin ko pong muli. Verse 14. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa niyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So, ang conforming, ang ibig sabihin po ng conforming o pagsunod ay ikaw ay sumusunod sa specific na bagay.
At wala kang ibang nais kundi i-satisfy o sundin kung ano yung bagay na iyon. At ang maliwanag na sinabi ng Biblia sa Ephesians chapter 2. Basahin ko po sa Ephesians chapter 2. Ano ba dati yung buhay natin? Ang tanong. Ano ba yung tinutukoy ng Biblia na pamumuhay natin noon bago natin nakilala ang Panginoong Yesus? Basahin po natin. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihang sa himpapawid. Ang spiritong naghahari sa mga taong ayaw pasabog sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dadaling namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Yun po ang pamumuhay natin dati. Normal na nitang magtolay takatagarulyang. Wala tayong conviction, no? Walang bagay sa buhay natin dati na nagnanais mamuhay ng tuwing sa harapan ng Diyos. Noon nila ba'y kaya tangkot-tangkad ka? Tama? Ano? Ganun po ang ginagawa natin noon. Wala tayong ibang ninanasa o ninanais kundi ang mga bagay na taliwas sa harapan ng Panginoon. Mababasa rin po natin yan sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ang sabi niya dito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ito yung gawa ng laman. Pakinggan natin. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit sa at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakapahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang mga katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Narinig po natin o nabasa po natin. Ganun ba ang pamumuhay natin noon? Dati mahilig kitang makita Guilty ako niyan. Hindi lang kayo. Dati mahilig nga to mamisang. Guilty rin ako niyan. Dati namumuhay ako sa bisyo. Lahat tayo mga kapatid. Kasi, nung hindi pa tayo Kristiyano, namumuhay tayo sa kasalanan. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Ngunit sinabi din po ng Biblia na kung sino man ang nakipag-isa na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Kung nakitagday ka na tayo, bago nga na to, pinarato. Hindi kayang gawin yan ng tao sa kanyang sarili. Ngunit sa tulong lamang ng banal na Espiritu at sa tulong lamang ng ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, magkakaroon lamang na tayo ay muling likhain upang maging bagong nilikha ng Diyos. Amen? To be a new creation. So ano ba ang buhay ng isang bagong nilalang? Hindi na po tayo namumuhay para sa ating sarili, kundi namumuhay na po tayo para sa ating Diyos. We are no longer living on our own. Kasi tayo po ay binago na po ng Diyos. Basahin po natin 2 Corinthians 5 verse 15. Ang sabi niya po dito, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So mga kapatid, para makapabuhay tayo ng banal sa harapan ng Diyos,
huwag na tayong bumalik sa dati nating pamumuhay. In short, yun po ang point number 1 natin. Huwag na tayong bumalik, mga kapatid. Pero minsan, aminin natin, ako inaamin ko, may mga pagkakataon sa buhay ko na parang pag ako ay natatempt o yung tinutukso, natutokso, minsan, mas sinusunod ko at pinapakinggan ko yung tukso at ako ay nagkakasala. Walang Kristiyano hindi natutukso. Tama ba o tama? Lahat tayo dumadaan sa tukso. Nadetesting yung ating pagiging tapat sa ating Panginoon. Ngunit, ang sabi ng Biblia, dapat tayo ay mamuhay hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating Panginoon. Kaya kung tayo ay mamumuhay ng banal sa harapan ng Diyos, huwag na nating balikan ang mga dati nating pamumuhay. Amen. Huwag na natin pong balikan. Ang sabi ng Galatians chapter 5:24, crucify the flesh. Ipatuotan na ano ba yung flesh sa ibanan? Yung laman sa ibanan. Tama ko ibanag na. So, Galatians, sabi niya po dito, Galatians chapter 5, verse 24. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. So, paano ba yung practical application nito? Dati, kakayatan tumagisang. Sa ngaway, aninganan. Kayatan pa rin ba o no aringanan? Dapat hindi na po. Ano? Dati, bandi na ito gandog, magpato ka na ulo na. Practical application po sa ngaway, kuhaani. Bandi ito gandog, aguto pasensya. Ano po? Aguto pasensya. Ano pa ga? Dati kwento ni Jan, kapag daw may mga mais na dyan, mahilig silang pumunta sa gitna. Yung mga kabataan, tapos manumbay ka tatanga. Ano ba tawag natin dun? Gamitin kong sample si Jan. Naginig ko sa kanya O dati, sa mga kabataan, gawain natin yun. Pero ngayon, hindi na natin gagawin. Kasi alam natin na kung nais nating mamuhay ng banal sa harapan ng Diyos, iiwasan natin yung mga hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Amen. Maski di datang kabigo, tang ichismis, tang malaki din po yari. Ibig sabihin, lahat ng hindi nais ng Diyos, huwag na nating gagawin. Kaya nga, kailangan ng kada agaw isurrender tang bagitan. Kaya po. Kada agaw yato. Kaya nga sabi, lifelong process. Ito ay proseso habang tayo ay nabubuhay. Hindi tayo mamumuhay ng banal sa harapan ng Diyos sa loob ng isang linggo lang. After 1 week, okay, manuningan na tayo, all to patuli. Hindi po ganun. O sinabing lifelong process. Hanggat tayo humihinga, mamumuhay tayo ng banal sa harapan ng Diyos. So, kung ano yung mga nakakapagbigay ng kasiyahan sa atin noon na alam nating mali, hindi na yun yung gusto natin. Kundi yung mga hindi natin ginagawa noon ay na gusto ng Diyos, yun na po yung ginagawa natin ngayon. So sabi ng Ephesians 5, marami pong Bible verses, kasi mahalaga din po ito. Ephesians chapter 5 verse 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sanit pa ibunyag niyo ang mga iyon. Ang sinulat ko po dito is that dare to be different. Kasi ang pagiging banal, hinihiwalay ka ng Diyos. Amen. Hinihiwalay ka ng Diyos. Ibig sabihin, say yes even when the world says no. Kapag sinasabi ng mundo, awang, ani pa lang po mo to church. Ako mo to kwarto na to. Wala ka namang mapapala dyan. Yun ang sinasabi ng mundo. Pero anong sabi ng Biblia? Umaligtang.
magtipon tayo, huwag nating i-sacrifice. Anong gagawin natin? I-sacrifice lang ba, igawain ng Diyos o no, Amin? Dapat hindi. Ano, pag sinasabi ng mundo na huwag ka nang sumunod sa Panginoon, huwag ka nang magbasa ng Biblia, anong dapat natin gawin? Huwag natin sundin yun. Ang gawin natin, sumunod, maglingkod tayo sa Panginoon, magbasa pa rin tayo ng Biblia. At kapag sinasabi naman ng mundo na ito ang dapat mong gawin, yung mga bagay na alam natin na hindi tama, huwag po nating gagawin. So sabi ni Charles Spurgeon, if you profess to be a Christian yet find full satisfaction in worldly pleasures and pursuits, your profession is false. Sa Tagalog, kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, ngunit yung nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyo ay mga makamundong bagay at mga makamundong hangarin, yung sinasabi mong Kristiyano ka ay Maginada o Tawid? Isigaw ba ako? Saglit lang. So ang tanong po sa atin ngayon, no? Bilang isang Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos na mabuhay ng hiwalay sa mundong ito at mabuhay na sumusunod sa atin. Ang tanong po sa atin ngayon, ito ay tanungin natin sa ating sarili. I-gauge lang ba kita? Kung i-grade natin ang buhay natin ngayon from 1 to 10, gaano na ba ako nabubuhay ng banal sa harapan ng Diyos? Masasabi ba natin na number 10, number 9, number 8, o number 5? O baka number 1? Lalakasan ko na lang pagkatapos. Kung gusto nating mamuhay ng banal sa harapan ng Diyos, dapat lagi nating alalahanin kung ano ang ipinagtubos sa atin ng Diyos. Ano po ba ang pinagbayad ng Diyos para sa ating kaligtasan? Walang iba kundi ang kanyang banal na dugo. Sabi ng Biblia, basahin natin. Sabi niya dito, alam niyo kung anong pinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay. Walang kabuluhang pamumuhay. Tinubos kayo sa pamamagitan ng mga tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na tira tulad ng ito o bilang. Hello. Yan. Sabi ko kanina, kwentuhan namin ni Pastor Winnie, awan na tupatag na masiganti. Sa may sobrang kami. So, marayo pa rin iya po, masigan daw. Yung point number 2 natin, para makapamuhay tayong banal sa harapan ng Diyos, bawat tukanay yung totolintang, noni ba ipit o yung hinayad ng Diyos pinagtubos sa ating kunyan ng Diyos. Kapag sinabi natin, alalahanin natin, no? Ibig sabihin, dapat natin pahalagahan ang banal na dugo. Paano natin pahalagahan? Kailangan mapahalagahan pa natin ang sakripisyo ng Diyos kung tayo mamumuhay ng taliwas sa kanyang nais? Hindi po.
banal na dugo ng Panginoon kapag tayo ay mamuhay ng banal sa kanyang ito po yung point natin. Adjust mo na lang. Sige, bandage yan o. Isang pastor na narinig ko ng kwento, meron daw isang tao na umatin sa kanyang asawa. Aside na. So, ang sabi nung pastor, meron daw umatin na isang tao sa iglesia. Worship service, sa Bible study. Pero nagtanong yung tao na yun. Kasi ang sinishare ni pastor patungkol sa banal na ngayon, ang sabi nung tao na yon, medyo philosopher, pastor, na, sabi mo, banal ang dugo ng Panginoon at kaya niyang bayaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Gaano ba kadami ang dugo ng Panginoon? Isang timbaba? Isang balde? Isang ilang? No? Ang sabi nung pastor, ang sabi pala nung tao, pastor, sinasabi mo na ang dugo ng Panginoon gaano ba kadami? Sabi ng pastor, hindi dahil sa dami, kundi dahil sa halaga. Hindi dahil sa dami, kundi dahil sa halaga. Ang banal na dugo na sabi nga ng iba, isang tatak lang pinapakanon para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Ngayon, binuhos niya ang lahat. Ibinigay niya ang kanyang buhay para mapatawad ang ating mga no? So, paano natin pahalagahan ang sakripisyo ng Panginoon para sa atin? Kung nasitang pahalagahan, dapat sumunod tayo. Tulad ng ginagawa natin ngayon, kasi kung na yung panahon, kahit sana kahit sana katulad na sabi ng kailangan nila, ito na yung buhay, dapat nila. Wala na tayong buhay na dapat basta naisip pa kaysa sa buhay na ganito. Na kahit minsan dumadaan tayo sa kahirapan, importante na buhay tayo pag-isip. Bakit? Kasi lahat ng bagay sa mundo ito, temporary lang. Dagating ang araw, matatapos ang buhay natin sa mundo ito. At pag humarap tayo sa Panginoon, hindi naman tatanungin ng Lord, gaano ba karami ang inaral mo? Gaano ba karami inipon mo? Gaano ka ba kasikat sa mundo? Hindi. Ang titignan ng Panginoon kung gaano ba tayo naging tapat sa Kanya. Amen. So, maging tapat tayo sa Panginoon. Bilang ganti sa Kanyang banal na dugo, maging tapat tayo sa Kanya. Pahalagahan natin ng higit sa kahit anong bagay yung dugo ng Panginoon. Kasi, banginat, dagat. Hindi tayo tinubos sa pamagitan ng ginto o pila. Kaya nga, kahit ikaw ang pinakamayaman sa buong mundong ito, sabi ng Biblia, maski mahala mo na entero mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, walang kwenta ang lahat. Imagine, hindi naman tayo dapat niligtas ng Panginoon. Pero niligtas pa rin tayo ng Diyos. Inahabagan niya pa rin tayo at kinatawad niya pa rin tayo. Inahalig niya pa rin tayo. Bilang ganti, paano tayo mamuhay nito? Mamuhay tayo ng tapat sa Panginoon. Mamuhay tayo ng banal sa harapan ng Panginoon. Amen. Meron yung dalawang sundalo na best friend sila. Best friend sila talagang simula nung nagsama sila sa nung na-deploy sila, nagsama sila, best friend talaga sila. Parang hindi sila mapag-ibanay. Ngayon, pinunta sila sa isang operation at nagkaroon na enkwentro. Ngayon, yung isang tao naman, yung isang magkaibigan na yun, makikita niya na yung kaibigan niya na mamamatay na, matatamaan na siya ng mga bala. Ano yung ginawa ng isang kaibigan niya? Niyakap niya yung kaibigan niya, sinalo niya yung mga bala.
bala na dapat papatay na doon sa isang kaibigan. So, namatay yung isa. Namatay yung isang kaibigan mo na sundalo. Na itong sundalo, umuwi, may sugat ka sa buhay. At dahil best friend, mahal na mahal niya yung kaibigan niya, sobrang lungkot niya. Nung umuwi siya sa kanila, wala na siyang ibang ginawa dahil sa kalungkutan niya, kundi uminom ng alak. Magpakalasing dahil sobrang kalungkutan niya. Parang ang tanging paraan na lang para makalimutan niya yung sakit na nararamdaman niya, uminom siya. Nagpakalamo sa alak hanggang sa nasira ang kanyang buhay. No? And then one day, pumunta sa kanya doon. Binisita siya ng tatay ng kaibigan niyang namatay. At nung nakita ng tatay yung kalagayan ng lalaking iniligtas ng kanyang anak, alam niyo sabi ng tatay sa kanya, ganyan ba ang klase ng pamumuhay na igaganti mo sa sakripisyo ng aking anak? So tanungin natin ang ating sarili. Kung hindi tayo mamumuhay ng banal sa harapan ng Diyos, ganyan ba ang dapat na pamumuhay natin bilang ganti sa ginawa ng Panginoon? So mga kapatid, mamuhay tayo ng tapat. Amen. Mamuhay tayo ng tapat sa ating Panginoon. So una, paano tayo makakapamuhay ng banal? Ano yung una? Huwag na tayong bumalik sa dati natin pamumuhay natin na hindi pa natin kilala ang Panginoon. Dati ngayon kilala na natin yung Diyos. Alam na natin ang tama ng Diyos. Alam na natin yung mga bagay na hindi ka tugod-tugod sa harapan ng Diyos. Dati wala Komportado. Di ba? So, pangalawa, dapat pahalagahan natin yung dugo ng Panginoon. Kasi yun lang ang tanging parang para tayo maligtas. Kung sabi ng Hebrews 9:22, kung walang pagdagat ng dugo, walang kapatawaran. Awan to kay bukod ng daga, awan to kapakuha. So, number 3, last na po ito. Number 3, paano tayo makapamuhay ng banal? By putting our hope in Christ, ilagay natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nito ay huwag na natin ilagay sa mundo ito ang ating pag-asa kundi sa ating Panginoon. No? It means to abandon all hope in this world, all hope to oneself. Yung tiwala mo sa mundong ito, yung pagtitiwala mo sa iyong sarili, sa iba pang mga bagay, at ilagay mo yung pagtitiwala mo sa ipinangako ng Diyos sa iyo. Iangklatang, iinid na namatang, ta kan namang muli to promesa na iya. Amen. Yan i-realidad mga kapatid. Sa kakagawang masagaling patuloy. Tama? Okay, patuloy. Minsan, may mga opportunity sa buhay natin na akala natin kung titingnan natin mabuti yung mga oportunidad na dumarating sa buhay natin, makasta. Ngayon, nung asasiga mo tumapya, maski makasta i-offer na mundo tanito. Ngayon, i-sacrifice mo mabi. I-sacrifice mo mabi yung pagiging Kristiyano. Kan tumakasta talaga. Amen. So, ilagay natin sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na ipalit natin yung ating pamumuhay sa Panginoon para lang makamit natin yung mga bagay na kailangan natin. At hindi ko kayo sinasabihan na may magandang opportunity po sa natin. Pero ang tanong, yung opportunity ba yan? Halimbawa, trabaho. Yato ba nga trabaho ay iaray yun na kanaya po? No yato nga trabaho, iaray yun na kanaya po. Kapatid, huwag mo na po punin. Pero kung yan, trabaho mo na yan, baka dukong paritan ko, taba panutol mo tayo ako, apang So, hindi lamang sa trabaho, kapatid. Hindi lamang sa trabaho, kundi sa iba't ibang aspeto ng ating. Kasi alam nyo, maraming mga Kristiyano, even pastors, sa hirap ng buhay. Kasi itong mga sinulatan ni Pedro, dumadaan sila ngayon dati sa persecution. Dumadaan sila sa pag-uusig, dumadaan sila sa kahirapan ng buhay, iba't ibang mga karanasan na hindi kaaya-aya. Minsan matatanong ko, nung naging Kristiyano ko, bakit Kristiyano ko hirap? Pero ang sinasabi ni Pedro sa kanyang mga sinulatan noon, ano man ang harapin ninyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat ang
pag-asa natin ay nasa Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, huwag natin ibanin si Jesus. Amen. Gantang Italiya po. Pastor, kung nasi mo, no kuay, gay offer to kuwa. Makasa do trabaho, nakasabi. Tanong, ano bang trabaho yan? Pastor, ito na sabi pa kay pagka-Kristiyano ka, isugal yan. Ano wag mo na kunin? No? Isa lamang po yun sa mga halimbawa. Kasi tinawag tayo ng Diyos. Tayo ang reflection. Ano ba sa iba naging reflection? Tayo yung tayo yung reflection. Kumbaga, tayo yung representative ni Lord sa mundo. Na kapag narinig nila, ay born again ka, Kristiyano ba? Ay di ba, pag narinig nilang born again ka, may pumapasok agad sa isipan ng mga tao. Ay, kung born again ito, hindi na doon nagkakaroon. Totoo ba yun? Halimbawa lang yun. Pero ibig sabihin, kapag alam nila na Kristiyano ka, meron kang dapat pamumuhay na nakikita. Kaya tanong mo, nakikita nila sa'yo, hindi walang pinagkaiba sa pamumuhay nila. Tayo ba ay reflection ng Panginoon? Dapat mamuhay tayong kaliwas sa pamumuhay para mapatunayan na tayo ang reflection na. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat po din sa panahon ito. Puri ka namin at tinataas ka namin sa lahat ng pagkakataon sa bawat circumstances na pinagdadaanan namin ng mga iglesia. At salamat sa muling pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, na bilang mga anak mo, kami po ay dapat mamuhay ng banal sa iyong harapan. At sapagkat ito ang karakter mo, ang katangian mo, at ikaw na tumawag sa amin ay banal, Panginoon. Ngunit, ang tanging paraan para makapabuhay kami ng banal o masanto tarubang ako ay mawag o karami na ng manoli at dati ko katapadola. Ana, may gagwa, mawag ko ka na yung tuwid natin i-sakripisyong tapos na kalbaryo. Kasi kami, Lord, pinagaan na kami kato hindi mo kami binayaran sa pamagitan ng mga ito o pilak o ng mga ibang bagay sa mundo nito. Kundi binayaran mo kami sa pamagitan ng iyong banal na ito. At higit sa lahat, Panginoon, upang makapabuhay kami ng banal sa iyong harapan, dapat po natin ilagay ang aming pag-asa sa iyo at sa iyo. Maraming salamat po. I-bless mo po yung salita sa puso. Pagamat nagkaroon po ng interruption, Panginoon. Nainiwala po kami na ang banal na Espiritu po ang siyang magpapaunawa sa amin ng lahat. Maraming salamat po. I-bless